Fang Session Channel, guys. Ayan, so dito na ako nag-video sa bin natin. Siguro for this video, guys, ano lang natin to, kumustahin natin ating mga scorplings, no? So ano na yung mga kalagayan nila. Hindi na tayo kasi nakapag-update this past yung mga videos natin, no? So ngayon mag-update tayo, guys, para at least alam nyo yung mga nangyayari sa ating mga alaga. Okay, isa-isayin natin sila, guys, and medyo marami to, pero sana subaybayan nyo ako hanggang sa matapos ng video na to. Okay, umpisa na natin, let's go. Okay, so yan, unahin natin to, guys. Ito yung ating alligator back, o yung ating Hottentotta. Ayan, guys, actually ano to scorpling pa to ng yung nauna kong Hottentotta. So ito yung isa sa mga natira na baby. Okay, napakadami nun, guys, pero yun, isa lang yung tinira ko, and may a year na rin to, 1 year na rin to. So hindi siya masyadong lumalaki kasi alalay lang ako sa feeding, no. So yan yung ating Hottentotta. Alright, so next, side muna natin yan, dito kasi sa gilid. Ito, guys, ang ating medyo striking. Nababasa nyo na kung ano siya. Ayan, ang ating Lorius jordanensis. So ungendered pa to, guys. Ayan, napaka feisty, no, pero ano naman siya, healthy naman. Mapapansin nyo nag-strike siya, no? Okay, yan ang ating Lorius jordanensis. Kakakain lang yan, kaya medyo malusog, no, malusog. So yun ang ating LJ Lorius jordanensis. Okay, so next, so line up natin. So gilid lang natin to. Ayan, nakita nyo na, guys. Pagsamahin natin ang ating dalawa. Ito muna, ito ang ating Parabothus maximus. Actually ano to, 2 specimen to, guys, and sadly namatay yung isa. Okay, parang na bad mouth siya. Hindi ko lang na update, no, ang time na yun, pero yun, yan siya. So maligalig ang ating Maximus, Parabothus maximus, pero napakaganda rin nila, no. Lakas din kumain ito kasi malakas silang kumain. Okay, alright, so guys, pagka nag-handle tayo kahit nasa enclosure, always mag-iingat. Okay, para tayo, para happy, no. Kailangan mag-ingat tayo sa ating pag-handle. Actually hindi handle, pag-care. Then next, yan, nakita nyo, Androctonus quercecoda. Actually pair to, so yan yung isa, si number 2. Same lang din, guys, ano na to, mag 1 year na sila sa akin, and still makita nyo sa daliri ko, guys, maliliit pa sila, no. Lalo na to, actually pair sila, pero ito napag-iwanan na ng size, so most likely ito yung female, no. Yan yung ating Androctonus quercecoda number 1. So finifeed yung Androctonus kasi na yun, yung number 2 pala is medyo binobomba natin, guys, no? Kasi makita nyo naman tong part, yung pangalawa, medyo good size na siya, guys. Yan si number 1, so good size na siya ating Androctonus quercecoda. Si 1, wala yung diferensya nila ni 2, parang kalahati. Oo, almost kalahati. So, yan moat siya, pero kumain na to, so hindi ko lang natatanggal yung kanyang exov, pero syempre dahil total nandito na tayo, tanggalin natin yung exov, guys. Yan, okay, yan ang ating
Androctorus crassicoda. Alright. Next sa lineup, another Parabuthus. Ito, post-smoke na rin to. Kumain na rin siya. So, pasilip lang natin. Yan siya guys. Kunin natin yung exhaust. Okay, yan. So, yan ang ating Parabuthus rhaudus. If I'm not mistaken, ito yung bicolor yata eh. So, yan guys. Still, nakita nyo, comparison sa daliri ko, maliliit pa sila. No? Pero, solid. I mean, solid sila. Kahit sabihin mong maliliit pa. Okay. Yan ang ating Parabuthus rhaudus. And, actually, ito yung ano eh. Hindi naman to last. Last sa ano, sa mga babies, no? O yung mga lesser instar. Ito naman ang ating Lurius hiingi. Yan. Okay. Yan ang ating Lurius hiingi. Okay. Same din. Ulit pa. Yan. Okay. So ano tayo? Up tayo, no? Yan guys, yung update sa ating mga scorplings. So, next natin, yung ano na, yung mga medyo bigger size, no? Bigger size. So, yun. Cut muna natin para makapag-transfer ako, no? Makapag-transfer ako ng mga kailangang ipakita. Alright. Okay, yun. Ito naman, ito yung ating mga mini forest. Alright, so, una natin sa lineup guys. Ito. So, yan. Mga emperors. Okay. Ito, separate ko na pinwesto. Ito kasi, itong dalawa. Ito yung magkasabay na dumating sa akin. Ito yung magkasabay na dumating sa akin. Alright. So, yan. Dalawang emperor. Okay. Next, ito, mga emperors din po. Ito, mga emperors to. Pero, ito magkakasama din to. Pero, tinatry ko muna silang pag-iwahiwalay. Ito, may nag-mount na tayo na isa. Ayan. Fresh mount. Si Uno. Si Dos. Tatry ko din sila yung communal after, no? Ayan, si Dos. Pre-mount na din. At ang huli, si Tres. Same din. Pre-mount na din to guys. Ayan. Okay. Yan yung ating mga, siguro sa mga maliliit, no? Yan yung meron. Next natin guys, yung mabilisan lang, yung mga malalaki. Okay, o yun nasa higher instar na. Alright, so cut the clip para ayusin ko ulit. Let's go. Okay, so yun. Unahin natin guys. Ito yung ating Hottentotta gentili. Female. Yan yung ating female guys, no? Yung nakita nyo sa video na ating pinair sa ating male na Hottentotta gentili. Okay, so meron pa tayong alive in a week na male specimen na Hottentotta gentili guys. Yan. So dalawa sila. Okay. So next natin guys, ito yung ating Parabuthus rhaudus. Oh, Parabuthus transvalicus, I'm sorry. Parabuthus transvalicus. Yan. So, hindi ko nabubuksan guys para mabilis lang tayo. Yan. So, good size na din siya. As you can see, compare sa aking daliri. No? Yan daliri ko. Yan ang ating Parabuthus rhaudus. Okay, sorry. Natadyak mo pa yung yung ilaw. Okay. Next. Alright, ito yung Hottentotta tamilus.
Yan. Ang ating Hottentotta Tamilus. Oh, nice. So, okay na rin yung size niya. Although medyo maliit pa siya. Parang female yata siguro. Sana female. No? Okay. So, next tayo. Sabi ko nga ano lang tayo. No? Padaan lang. Padaan lang tayo guys. Hindi natin masyadong patatagalin yung pagsasort. Ito yung ating Lurius conquistriatus. Yung sinasabi nilang Death Stalker. This is yung paired ano to, paired female, mated. Okay, mated thrice. So hopefully meron tayong maging success tayo, no, sa ating pairing. Ito yung female, tapos ito naman yung male. Ayan, alive and awake pa guys ang ating male LQ o yung Lurius conquistriatus natin, no? So yan yung ating pair specimen. Okay, so mabilisan ulit. Alright, so yun, sorry medyo makalog yung camera. Yan, ito naman yung ating Hottentotta giacari. Yan, medyo yan. Okay, ito check ko pa yung gender nito guys. Meron ako exov niya. So yan na natin, gender natin kung male or female. So hopefully female. Yan, size niya. Medyo ano pa, no? Medyo maliit pa. So medyo malalaki din to malalaking size din to. Okay, yan ang ating, oops, focus. Yan ang ating Hottentotta giacari. Then last but not the least sa ating lineup, ito yung Parabuthus villosus na orange morph. Based dun sa pinagtanungan ko, dun sa exov niya is female. Okay, so yan, tumataas-taas siya ng kamay ng ano pala, pincere. So medyo lethargic na siya guys. Oops, nagkamot, no? Isa rin to sa mga magagandang specimen kasi yung color combination nila, no? Yung orange morph. Okay, so hopefully magtuloy-tuloy ito na lumaki sa atin. Kasi from ano lahat, kung makikita nyo, yung nakita nyo naman guys, yung mga sizes na mga laga ko, no? Especially mga nasa ganitong size na galing yan sa 2i, sa 2 instar specimen. So hopefully magtuloy-tuloy na successful na mapalaki natin sila. Okay, pero for the meantime, ito, yan ang ating Parabuthus villosus na orange morph. Okay, so papunta na tayo sa malalaking specimen naman ng forest. Let's go. Okay, yun. So next natin, ito, fresh morph ang ating Tristis. Dito sa exov niya base, wala pa tayo ano kasi ano pa lang to, para ito, if I'm not mistaken, nasa ano na to 7th instar na, no? Pero let me double check dun sa ano ko, dun sa aking base database, no? Based dun sa size nya database, para at least mas accurate tayo sa kanyang gender. Pero if ever man na ano to, na male ay na female, meron pa tayong available na male. Kaya iniingatan natin yung ating male specimen para at least alam mo yun, magamit pa natin, no? Para dito sa specimen na to. So most likely ngayon pa lang to, fresh morph. So wait tayo ng around 10 days, so 2 weeks, para mas mag-harden yung kanyang exoskeleton. So exov ako na exov, mali pala, exoskeleton pala. So yan, kunin na natin yung kanyang mouth. Yan, exov pala is for tarantulas. So ito, ayan, so makikita nyo aking daliri. Yan, hindi makita yan. So hopefully female to.
Okay, so punta tayo sa, punta tayo sa next. So ito naman, ito yung ating mga, ito yung isa sa ating Heterometros longimanus. Ayan, longi. Okay, ito yung isa sa pinakamatagal na natin na alaga, no, ang ating Heterometros longimanus. Okay, so hopefully bigyan niyo pa tayo ng isang magandang set ng broods or set ng babies, no, para naman na ayan, makapag-experience tayo ng actually nagpop to before, pero well, sadly yun nga, kinain. Okay, yun, sana ngayong set, ngayong batch is maganda yung kanyang what you call this, sana magpop pa bago siya mag-expire. Okay, yan lang, yan yung ating unang Heterometros longimanus. Alright, let's go. Okay, ito naman yung ating longimanus na communal. Kung maalala nyo guys, yung apat na longimanus natin, dalawa na lang natira. Okay, so parehas na namatay siguro, dehydration I think. Yan itong ating communal na Heterometros longimanus. So yun, sana yun, may makapag-pop tayo, kasi ano to parthenogenetic tong mga to. So yung parthenogenetic is kusa silang majority ng mga gene ng mga nito, gender nito is male. Okay, so yan, kusa silang nanganganak. Alright, so yan ang ating Heterometros longimanus. Let's go. So ito yung last natin, no. So yung last na specimens natin for our scorps, yan, ito yung ating male na Tristis. Okay, so alive and kicking pa yan guys, malakas pa siya. So hopefully yung isa doon na what you call this, na female, sana female yun, no? Para at least pwede pa natin siyang masalang katulad nito. Ito guys, ito yung ating female. Sinalang ko na siya before, twice, and ngayon after how many months hindi niya na tinatanggap si male. Hindi niya na tinatanggap si male talaga, as in sinusuntok na lang niya, kiniklip niya or so what. So I assume na may karga na siya. Okay, yun lang yung assumption ko, and hopefully successful tayo dun. Yan ang ating female na specimen na Tristis. So sana yung isa doon, pagka nag-mature na yung isang specimen natin, malaman natin kung male or female, salang natin din siya, no, para another project na naman aside from this one. So yun lang guys, so sana natapos itong video na to, para at least, no, alam niyo yung ating mga status ng ating mga alaga dito sa Fang Session channel, no? So next naman natin is yung mga tarantulas naman natin, siguro gawa natin another video yun. So yun muna, dito yung ating tinatry na i-push yung ating bagong episode dito sa ating sa channel, no? Okay, so wait, let me double check. And guys, so ayan, tingnan nyo maigi, laki ng specimen din, malaki din siya, I mean for a forest, good size din. Okay, ayan. Okay, so again, yung ano natin, yung isang part natin dito sa Fang Session channel, yung ating Stinger Tuesday. So we'll be talking more on scorpions. So today, yan natin Stinger Tuesday, itong video na to. So yun, sana magustuhan niyo at supportahan niyo ang ating bagong part ng parte ng Fang Session channel guys, no? Okay, yun lang. Sana gustuhan niyo yung video na to kung natapos nyo, and if you do, please do like, share, and subscribe. Comment na lang guys if you have any suggestions, no? Baka may mga kailangan akong enhance o i-upgrade o i-level up when it comes sa keeping ng mga ganitong alaga. So feel free to message lang guys, feel free to comment lang. I'm open to all those suggestions guys and comments, no? So maraming salamat. Yun lang, enjoy, happy keeping, stress relief hobby sa mga keepers dyan. Happy keeping and keep safe, no? Maraming salamat. This is Fang Session channel. Salamat sa support ninyo guys. We're getting bigger, alright? Have a nice day.
this Fang Session channel. God bless everyone. Fang Session signing out. Bye bye.